Nagpulong naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang lutasin ang matinding problema sa trapiko na nararanasan sa mga lansangang dinaraanan ng mga truck na papasok at papalabas ng Metro Manila. Narito ang report ni Benj Bondo. Upang hindi na maulit pa ang kalbaryo ng mabigat na trapiko na naranasan ng maraming motorista mula sa North Luzon Expressway papasok ng Metro Manila, nagsama-sama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang bumuo ng mga hakbang para maresolba ang naturang problema. Kabilang sa mga lansangang babantayan ng Metro Manila Development Authority at PNP Highway Patrol Group na bahagi ng Task Force Pantalan ang A. Bonifacio Avenue, C3 Road, Road 10 at Delpan Bridge. Ang MMDA nakipag-ugnayan na sa pamunuan ng North Luzon Expressway kung saan permanente na nitong bubuksan ang daan mula Kamatsile hanggang Balintawak para sa mga bus at mga pribadong sasakyan. Magtatalaga rin ang NLEX ng mga tauhang aalalay sa mga MMDA personnel na magbabantay sa naturang daan na patungong monumento sa lungsod ng Caloocan. Hiniling din ng ahensya sa NLEX na buksan ng isang toll gate kung saan pwedeng mag-counterflow ang mga pribadong sasakyan. Mula naman sa Balintawak sa lungsod Quezon hanggang Road 10 sa Maynila, magtatanggal ang PNP ng ilang sagabal sa naturang daan upang lumawag ang kalsada para sa mga truck. Kung kinakailangan, maglalagay rin ng MMDA at NLEX ng counterflow lane sa ilalim ng A. Bonifacio palabas ng Balintawak. Sa ibaba ng C3 Road, maaari nang mag-counterflow ang mga sasakyan upang makapasok sa ilang lansangan sa lungsod ng Caloocan. Ang Department of Public Works and Highways hiniling naman sa lungsod ng Navotas na magbukas ng 2 lane para sa mga sasakyang manggagaling ng C3. Mula Navotas patungong Maynila, maaari na rin mag-counterflow ang mga sasakyan sa Delpan Bridge. Ang Philippine Ports Authority, pabibilisin naman ang pagproseso sa mga truck na papasok ng Pantalan. Pag nagsabay po daw sa dalawa sa gate, ay papasok lang ay isa. Kaya kinakailangan ngayon, yung magpo-process ay 2 rin. Kahit tayo ay mag-double lane, pagdating sa loob ng tarangka, ay isa lang ipo-process, lugi yung nakapila rito. Kumao na ito. So yun yung kinausap ni Secretary Singson, si Secretary Abaya, para mapabilis. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, pansamantala ring ititigil ang ilang repair sa ilang lansangang dinaraanan ng mga truck sa Kamaynilaan. Oras na 2 lanes mo yun, mababawasan yung pila. At maluwag naman. May mga konting choke points. Kasama na yon yung tinatapos naming concreting sa center aisle after Delpan. No? So, oras na nabuhusan namin yon, hihinto na kami lahat ng construction, no? On C3, R10, at lahat ng mga side streets. Kung meron man, pahihinto na muna namin, isususpend namin yan, para hindi kami nasisisi, no, dyan sa sitwasyon na yan. Paliwanag naman ng pamahalaang lungsod ng Caloocan kaugnay sa naganap na matinding trapiko sa lungsod nitong Biyernes, wala silang ipinatupad na one-truck lane policy at rerouting. Ang talagang dahilan yung sobrang bugso talaga ng mga trucks na kinakailangan pumasok at lumabas sa PPA, Philippine Port Area. Ipatutupad hanggang sa Setyembre 21 ang naturang mga traffic scheme. Sisimula naman sa Setyembre 7 ang tagging sa mga truck, kaugnay ng ipatutupad na last mile truck route sa susunod na linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.